Mga lodi kong biyahero, ang ibahagi ko sa inyo ngayon ang aking maikling buod ng kasaysayan o history ng bayan ng Pagbilao, Quezon. Ang salitang Pagbilao ay hango sa dalawang salita na Papag at Bilao. Ang Pagbilao ay isang bayan sa probensya ng Quezon na matatagpuan sa hilagang baybayin ng Tayabas Bay. Nasa silangan naman ito ng Lucena City na siyang kabisera ng probensya. At hilagang silangang bahagi ng bulubundukin ng Sierra Madre. Noong unang panahon ay walang naninirahan sa ilang na lugar. Ang nasabing lugar ay may makapal na gubat na kung saan gumagala ang lahat ng mga katutubong ligaw na hayop. At walang nang-ahas na galugarin ang nasabing lugar dahil na rin sa panganib na nakaamba na may dudulot ng mga katutubong ligaw na hayop sa paligid. Ngunit noong unang bahagi ng ika-17 siglo, ay may mag-asawang nagngangalang Pablo at Rita na naglakbay at na may dalang kaunting panla ng palay at iba pang mga gamit na kanilang kailangan. At nagbabakasakaling makahanap ng magandang kapalaran. Hanggang marating nilang ang ilang na lugar, ang kasalukuyang kinaroroonan ng poblasyon ng Pagbilao ngayon. Nakita ng mag-asawa na maganda ang lupain, pagsasaka at mainam sa mga pananim ang nasabing lugar. Kaya pinasusunod na rin nila ang kanilang mga anak na may mga asawa na mula sa kanilang pinanggalingan. At permanente nang naninirahan sa lugar. Lumipas ang ilang taon, ay dumami na ang katutubong nanirahan kasama ang ibang mga tribo na sa malalayong lugar din ang pinanggalingan. Noong 1725, ang lugar ay pinamumunuan ng isang kilalang tao sa katauhan ni Don Luis Felipe. Siya ang nagsisilbing tagapayo sa mga katutubo at ang mga payo naman nito ay itinuturing nilang isang batas na siyang susundin ng mga naninirahan doon. Payapang naninirahan ng mga katutubo ni walang bakas ng isang kaguluhan. Nakatira sila sa mga kubo na may gamit na kanilang kailangan ng Papag at Bilao. Ito ang karaniwan sa lugar at pangunahing katutubong produkto. Isang araw, sa unang bahagi ng 1725 habang abala ang mga katutubo sa kanilang pangunahing gawain ng pagbuo ng mga Papag at Bilao, ay dumating ang grupo ng mga misyonerong Kastila na nagdulot ng tensyon sa nayon. Marahil sa tradisyonal na paniniwala ng mga katutubo, na madalas haantong sa pagmamaltrato sa halip na kabutihan ang dulot ng mga ito. Kaya sa takot ng mga katutubo ay sinubukang takasan ang mga estranghero. Nang mapagtanto ng grupo na balisa at natakot ang mga katutubo ay gumawa sila ng paraan upang huminahon ang mga residente. Itinaas ang kanilang mga kanang kamay na sumisimbolo na sila ay dumating upang makipagkaibigan sa mga Filipino. Dahil sa mga ginawa ng mga estranghero ay huminahon ang mga ito. Nang hamupa ang tensyon at huminahon ang mga residente, ay magiliw namang nakikipag-usap ang mga misyonero na gamit ang kanilang wika ngunit hindi sila nagkaintindihan. Gayunpaman, ang isa sa mga misyonero ay magiliw na nagtanong kung anong pangalan ng nayon na kanilang kinaroroonan, at di sinasadyang nakahawak o nakaturo ito sa Papag. Kaya sumagot ang pinuno ng mga katutubo na Papag. Ang inaakala na ang tinatanong ay patungkol sa nasabing higaan. Kaya isinulat ng misyonero sa kanyang talaan ang salitang Papag. Ang isa namang misyonero ay nagtanong din ito sa ganoon ding tanong. Ngunit doon naman siya nakatingin sa Bilao. Kaya Bilao naman ang tugon ng pinuno. Sa ganoong paraan ay isinulat din ng misyonero ang salitang Bilao sa kanyang talaan. Matapos ang mahabang usapan ng magkakaibang wika sa pagitan ng katutubo at ng estranghero, ay di tama ang naging bunga ng pag-uusap o hindi sila nagkakaintindihan. Pagkatapos ay nagpatuloy ang mga misyonero sa kanilang paglalakbay pakanluran, at tinatalakay nila kung anong dapat itawag o ipangalan sa nasabing lugar. Dahil sa dalawang salita ang nasa talaan nila, ay nagpasya ang mga ito na pag-isahin. Dahil masyadong mahaba ang dalawang salita para bigkasin. Kaya inalis nila ang dalawang unang titik mula sa salitang Papag. At kinabit dito ang salitang Bilao para magiging Pagbilao. Hanggang dito na lamang mga idol at sana ay naiibigan nyo ang aking maikling buod. Ito ang maikling summary ng History of Pagbilao, Quezon. Kung may suggestion o tanong ay i-comment po lamang sa ibaba. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang ibigin.